So yun, good day mga kapirata. Bali ngayon, pauwi na tayo. Medyo malutong-lutong ang ating ubo. Nakalimutan ko mag-signal, pero ayun nga, pauwi na tayo ngayon. And today is Friday. Sana hindi tayo ma-traffic. Pero feeling ko hindi naman, kasi kanina umaga hindi naman traffic. Parang onti nga yung kanina mga motor saka mga sasakyan. So sana ganun din ngayon. Medyo maano ngayon yung clutch ng motor ko medyo naglolo ko. Baka ipatingin ko to bukas pagka pagka uwi natin. May tayo may duty tayo ng Sabado para syempre may offset tayo. Syempre sayang din yun. Medyo mani yung talaga natin, yung clutch. Hindi ko alam yung term pero parang mataas ba or masyado mababa. Basta yung pag siya, pag pinipiga mo yung yung pinaka hot clutch niya, possible kang mamatayan. Ganun siya yung clutch ko, kababa. Basta ganun, hindi siya yung katulad dati na kahit hindi ko na masyadong pigain, hindi na halos namamatay na. Sorry medyo yung explanation ko, kasi wala naman talaga akong alam sa motor. Kaya nga naghahanap tayo ng magaling na mekaniko para ayun yung magturo sa atin. Kasi kung ako lang talagang mangyayari na ito, siniskwela talaga, wala akong alam sa motor So pag-eksperimentohan ko pag nag-DIY repair tayo. Syempre ayaw naman natin yun, kasi hindi naman mura ang motor So kailangan talaga natin ng magaling na mekaniko. Pero ngayon naman medyo okay na. In-adjust ko ng konti yung clutch para hindi siya hindi siya ganun ka madaling mamatayan. Pero yan nga, hindi enough. Parang lang, yung sakto lang sa akin. Pero hindi siya the best na parang settings para sa akin. Kumbaga siya, mapagtsatsagaan. Ayan katulad nyo. Kasi madalas pag ganun, pag yung piga ko sa clutch ganito, hindi pa hindi pa tunog na mag-i-stall yung motor. Pero ngayon kahit ganito lang yung piga ko para mag-i-stall na, parang kailangan ko siyang pigain pa na mas malakas. Ayan Saka may naririnig din tayong ibang tunog sa motor natin Hindi ko alam kung yun, yung kadena. Pero nung isang beses, nung paakyat ako dyan sa dyan sa Kamuning na na overpass ba tawag dun, basta yung parang tulay sa Kamuning. Nung paakyat ako dun,
Parang hindi ako naka-clutch naman nun. Pero parang pag pumipiga ako sa sa silinyador ko, parang naka-clutch pa rin. Parang hindi umuusad yung motor. Kaya yun, in-adjust ko. Tapos ngayon, naman, ayun naman yung problema. Yung parang hindi naman namamatayan. Basta, ewan, kayo na lang umintindi sa akin. Medyo mahina nga. Pero baka gamitin ko na lang yung sa paa. Tapos pa-check ko na rin siguro yung brake pag tayo, ayos ng motor. Pero alam niya ngayon eh. Siguro naubos yung brake fluid. Kasi parang may nakikita nga ako may tumutulo eh. So bali ang papagawa natin, clutch, saka yung brake natin. Makapit pa naman yung brake ko. Pero siyempre hindi tayo dapat magpakampante. Pag mga gantong nararamdaman mong may iba na sa motor mo eh, paano mo na kaagad eh. Hindi diretso. Baka ipatingin ko to bukas pagka uwi ko. Idaan ko to doon sa Litex. Piling ko naman naubusan lang to ng brake fluid. Pero yung niya naman, yung rear brake, okay naman. Mas madalas ko lang talaga gamitin yung front brake na ito eh. Kaya siguro mabilis na naubos yung niya, yung brake fluid. Pero dati talaga talaga may tumutulo na. Kaya kailangan na rin siguro natin talaga ipa-check. Naman nasiraan kasi papi cholo. Medyo dahan-dahan lang tayo kasi nga tayo may problema yung brake natin mahina. So dapat malayo pala nagbe-brake na tayo. Tamang lang, distansyas. Ganda nito, Defender. Tama nga yung hinala natin, hindi masyadong traffic ngayon. Kasi Friday eh. Yung iba naggano na eh, long weekend na eh. Tapos sa Lunes wala rin pasok, botohan. Kaya siguro yung iba talagang sinulit na. Parang yung iba ngayon palang uwi na siguro ng probinsya. Kung sa probinsya man sila naka-rehistro para bumoto. Tapos syempre yung Saturday, Sunday enjoy na nila. As Monday, boto. Uwi Tuesday. Para 5 days na vacation ngayon. Adjust ko talaga to. Feeling ko naman hindi pa sira tong brake. Pero mag-ingat na rin tayo. Sabi nga nila, safety first lagi. Dito na naging traffic.
nagbababa. Ang lupit. So talagang mga jeep na to eh, hindi mo alam kung ano yung trip eh. Bigla nagbababa sa alanganin eh. Tapos nagre-reklamo pa sila bakit daw sila nape-face out. Ito ano eh, honest opinion ko lang talaga, yung mga ano, yung mga jeep hindi naman kailangan i-face out. Kailangan i-face out dyan talaga driver. Kasi kahit ano gawin natin ano eh, kahit ano pandalin mong sasakyan, mapakotse, motor, public o private, ano talaga yan, hindi mawawala yung kamote. So dapat yung kamote yung pini-face out. Dapat ano sila, mahigpit yung batas sa mga kamote driver. Tapos syempre bukod doon, siguro sa mga jeepney driver, mas madalas sana yung ano sa nila, yung seminar. Parang sabihin na natin sa loob na isang taon, dapat makabuno sila ng gantong seminar para sa riding safety. Kasi public ano yan eh, vehicle yan eh. So dapat safety ng mga nakapaligid sa kanila, pati ng pasahero nila yung ano, priority. So tingin ko yung mga seminar mas makakabuti yun para sa lahat. Huwag nga lang ano yun, kurakutin na naman. Kasi mangyayari yung iba hindi na attend ng seminar, magbabayad na lang, which is dapat hindi ganun. Dapat yung mga seminar libre, hindi naman libre, siguro may bayad pa rin pero hindi na ganun kalaki. Tapos hindi na ganun kalaki yung bayad, pero sa isang taon siguro mga 3 times, 4 times, parang ganun, 4 times siguro, para at least every ano quarter may seminar sila. So every mangyari nun, every 4 months, ay every 3 months ba? O tama, every 3 months may seminar sila, diba? Yun lang naman, suggestion ko lang. Pero malabo namang maging ganun tayo. Ang matulad nung ano, tricycle, buti napansin niya agad eh. Liligo sana siya eh. So ayun, every ano sana 3 months may seminar para sa safety. Tapos syempre doon sa ano na yon, sa 1 year na yon, at least makapasa ka ng 3 seminar. Oops. Hindi naman natin nadigitan, pero mag-sorry pa rin tayo kasi bike lane talaga to eh. So wala na nga tayo madaanan talaga eh. Babalik tayo sa ano, ayun lang naman yung suggestion ko, yung every ano 3 months may exam. Tapos sa ano, sa isang taon dapat at least maka ano ka, 3 times ka makapasa or 2 times kang makapasa doon sa exam, or kung pwede every ano, every exam mo dapat pasado ka. Tapos kung di ka pumasa, syempre ano, suspension ng license, mga ano, parang sabihin natin 1 week para makapag-review ka, di ba? Gana tayo, dahan-dahan lang tayo kasi mahina talaga brake natin ngayon eh.
kaya naman natin tansyahin yung ano natin, yung brake natin kasi ano eh, nagbabike din naman tayo, so alam rin natin kung gaano kalayong distansya. Saka ano rin, syempre humihina rin yung brake ng bike, so alam din natin kontrolin yung brake natin. Pero ayun nga, syempre kailangan mo pa rin ng doble ingat, dapat nakadistansya ka pa rin, lalo na sa mga ganito kasi ano yan eh, katulad niya, minsan di natin masabi kung ano tayo, kung magkakasya, naku may aksidente. Sagi nila yung ano, yung bumper. Doon lang pala traffic, pero kung hindi pala traffic doon, tuloy-tuloy pala talaga yung biyahe. Medyo ano lang, medyo na traffic lang tayo kasi nga may aksidente na naman. Doon talaga madalas yung aksidente kasi nagba-bottleneck yung mga ano doon eh, yung mga sasakyan. Ang init kahit wala tayong jacket yan. Hindi ko alam kung naririnig sa video, pero naririnig ko yung ano eh, may naririnig yung parang kumakalansing talaga eh. Pero bandang baba ko siya naririnig, so possible talaga kaday na yung naririnig ko may problema. Nating ano, lakasan yung piga natin. Dati pag nagbe-brake ako 2 daliri lang eh, ngayon ano eh 4 daliri na gamit ko eh. Pero sana hindi naman sira yung ano natin, brake natin, kasi kung sira ito, naku, papalitan pa natin. Eh syempre ang gusto natin mapalitan agad, kaya baka mangyari mag aftermarket na brake tayo, pero bumili na rin tayo ng magandang aftermarket kasi yung stock nito wala naman masyado eh. Parang by order talaga kung gusto mo stock na ano, na brake. Sira na ko doon. So yun nga, kung gusto mo ng ano, yung stock nito na brake lever saka itong clutch lever nya, ano talaga, o-order ka kasi wala silang stock yung mga gantong motor eh, mahirap nang bumili eh. Hindi ko pa sure kung pwede dito sa NS200, pero feeling ko pwede. Ay nga lang, kailangan natin confirm dun sa ano, sa mekaniko. Pero feeling ko talaga pwede kasi parehas sila ng ano yun, ng handlebar. Parehas yung NS saka itong RS200. Ngayon naman no? So yun, ano, parehas sila ng ano, ng handlebar and yung mga button. So feeling ko naman pwede. Kaya nga lang, syempre alam ko order na rin yun eh. Walang stock yung ano, Kawasaki madalas. So mapapabili tayo kung gusto natin ano, mapapa-order tayo kung gusto natin kumuha. Huwag na lang tayo sa atong mga dumigit sa mga sasakyan. Tsitsigaan niya nasa likod natin.
Bale ngayon, Pure Gold tayo pupunta. Kasi sasama natin si Grace. Ano siya eh, mamimili ng toothpaste. Kasi medyo yung stock niya, yung ginagamit niya talagang toothpaste, ubos na. Eh, parang yun yung na-recommend sa kanya ng dentist niya. So, yun yung ano natin, yung bibili natin. Kaya ngayon, Pure Gold tayo dyan sa Don Fabian. Saka yung pala, titignan ko na rin yung lagay nung ano doon, yung nasunog na ano na building katabi nung police station. Pero parang hindi building eh, parang bahay na sunog. Tapos yung harapan nun hardware. May baliwag ano, baliwag ano tawag doon, restaurant. Meron na pala no? Ayun. Dahan-dahan lang tayo. Location. Distansya lang talaga, kahit mahina brake mo, basta nakadistansya ka na maayos, hindi ka ma-aksidente. So yun yung ginagawa natin ngayon. Saka syempre sinasabayan natin ang brake sa paa. Ay nako, sana hindi na traffic sa Commonwealth. Kailan kaya yung panahon na yun, parang tapos na. Kasi nung Semana Santa parang doon lang hindi nag-traffic dito eh. Medyo ano lang tayo, bilisan natin pero hindi yung sobrang bilis. Yung tamang ano lang, yung kaya pa rin natin mag-brake na maayos. Dito pala, brake na tayo para at least kung malapit na tayo doon sa sasakyan at least, ay nako, ingay. Tamang ganito lang, ayoko mag-overtake masyado kahit tricycle pa to, kasi di mo rin masabi. Madalas yung aksidente nangyari pag ano, nag-overtake na eh. So ingat lang tayo, wala namang ano yung sasakyan sa likod natin. Siguro pagkalagpas na ito, hindi na tayo nag-overtake. So mabagal na talaga yan eh, kailangan na nang lagpasan. The traffic lane. Hindi ko alam kung may battery pa ako eh, pero feeling ko may battery ba. Sa mga bus na to, mga busina eh, kailangan mo kanila yung talagang ano eh, bus talaga. Saka yung ano yung ano eh, kailangan bantayan mga jeep, mga driver hindi yung mismong bus, kasi may mga matitino talagang bus eh, pero yung mga driver hindi talaga eh. Kaya yun nga yung suggestion ko eh, huwag nila i-phase out yung ano, yung mga sasakyan, i-phase out nila yung driver. Yun dapat talaga pagsimulan nila.
Kasi kahit naman yung Egypt, putik yan. Minsan nga sila pa yung maharurot eh. Sila pa yung kamote mag-drive eh. Ayun, siguro dito ko natapusin ng vlog kasi ano na naman eh, isa na naman tong makabulo ang walang kwentang usapan eh. Parang ano lang eh, nag-rant lang tayo eh. Pero yun nga, sana kung umabot kayo sa video na to, pahingi naman ako ng subscribe dyan. Sige na. Bigyan nyo na ako ng subscribe para kahit pa paano ganahan naman tayong mag-upload ng video. Saka bukod doon, syempre para ma-monetize na tayo, syempre kailangan din natin ng bagong camera. Di ba kayo nalalabuan sa quality na ito? And syempre para makabili tayo ng bagong camera, kailangan ma-monetize tayo at may pera. Yan, mauna na kayo. Oops. Signal lang sa signal. So yun, kung umabot ka sa part ng video na to, pahingi naman ako ng like and subscribe. Paulit-ulit tayo. Pero yun nga, ma-appreciate ko yung mga nyo, yung mga like nyo and subscribe nyo sa channel ko. So hanggang dito na lang guys, bye na.